You know better. Oh. Pero, yung bagay na yan, mga kababayan, di umano ha, di umano. Sinagot yan ni Panfilo Lacson, syempre. Sabi ni Ping Lacson, mga kababayan, yan daw ay isang guni-guni. Okay? Isang guni-guni daw yan. Well, mga ka-GPnatic, sabi ko nga, hindi natin, kumbaga, sa ngayon, sa pantaha or opinion, di ba? Ang masasabi, ang magagawa natin dyan, hanggang papakinggan lang muna natin, di ba? Bukas natin malalaman ang lahat ng katotohanan kung ang sinasabi ni Aimee ay may katotohanan o wala, mga ka-GPnatics. Pero kung ito ay totoo na magsasalita itong si Guteza at magre-recant, delikado ka talaga, Marcoleta. Kanina, nagsalita si Senador Aimee Marcos. Uy, happy birthday po. Ay, oo nga, birthday pala ng Senadora. Happy birthday, Senator Aimee. Happy birthday! Oo, sabi niya, meron daw mga nagsalita before tungkol dito sa flood control projects, pinangalanan, di ba? Yung mga involved na legislators. Abay, babaliktad daw. Oo, isa na dun daw si Gutesa. Ay! Di ba? Oh. Pero parang hindi niya kinonfirm. Sorry, paano? Hindi niya yata kinonfirm. Parang alam nyo na yun. Okay. Kasi parang hinuhulaan, di ba, ng mga reporters. Pero para sure tayo, pakinggan na. Okay, wait lang. Sabi ni Ma'am Mary Jane de Vera, malamang hindi na kinaya ni Guteza ang plano nila na siya ang masasalang sa alanganin. Ako naniniwala, mga kababayan, sabi nila, the truth, ano yun, mga kababayan? Ano yung kasabihan? The truth will set you free, mga kababayan. Ngayon, kung iisipin natin, si Guteza, nahihirapan na sa kanyang buhay o nahihirapan na sa pagsisinungaling. Di ba? Nahihirapan na sa kanyang pagsisinungaling. So ngayon, no choice na siya. Dahil nga nahihirapan na at hindi niya kayang gawin yung pinagagawa sa kanya nila Marcoleta, nila Mike Defensor at ng mga DDS, ay magsasalita na lang ito, mga kababayan. Di ba? Doon ako naniniwala na talagang hindi na niya nakinaya. Hindi niya nakinaya yung mga pinagagawa. Kasi nga, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, ang isang tao na alam niya talaga yung nangyari, hindi mo yan kailangan turuan. Pag ang isang tao ay base sa kanyang personal knowledge, yung kanyang sinasabi, hindi mo kailangan turuan yan. Kahit nakapikit, alam niya ang sasabihin niya at alam niya ang gagawin niya. Diba? Hindi yan magkandalito-lito kahit na i-cross-examine mo yan, pagbali-baliktarin mo yan, yun at yun pa rin ang isasagot ng taong yan. Pero, nakakapagtaka, bakit si Guteza ay tinuturuan pa? Di ba, Smokey? Sige, yung sinabi mas okay ni Senator Aimee. Yung pamilya na tinakot ay kay Guteza, kay Orly Guteza? Basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil pre-measure, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Kaya manakot at yung mga takot na sila ang madadali. Nako. Saan nyo kinuha yung informasyon niya na yun kaya? Diba? At saka may tinatakot? Kasama na yung pamilya. Pero kasi diba, aminin natin, kapag ganito na magbibigay ka ng mga sensitive information, lalo na sa isang sensitibo na investigasyon, hindi mo talaga mayaalis na may banta. Syempre. Diba? Oo. Lalo na kung malalaking tao yung binabang. Ako mga kababayan unahan ko na kayo. Okay? Disclaimer lang. Nung pinanood ko tong video na to, mga kababayan, lumalabas na ang sinasagot ni Ping Lacson na guni-guni, yung tinakot si Guteza, yung siya ay pinagbantaan,
na pressure si Guteza. Yun ang parang sinasabi ni Lacson, naguni-guni lang ni Amy. Pero nakikita ko, mga kababayan, na si Guteza talaga ay maglalabas talaga bukas para mag-recant. Para baliktarin yung kanyang salaysay nung una na idinadawit ang pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez at yung siya ay nagdadala ng case ng pera, mga kababayan, or maleta ng pera doon sa kanya bahay ni Speaker Martin Romualdez. Yun ang base po dito sa sa pagkakaunawa ko, totoo na magre-recant yung tao. Pero sinabi ni Lacson, guni-guni lang ni Amy yung mga pananakot, pagpipressure sa pamilya at kung ano-ano pa. Yun. Bangga mo. Kasama na yon. Well, assume natin lahat kasama na yon. Usually, ganun naman eh. Pero itong si Senator Amy Marcos, di ba kanina napag-usapan natin Yes po, totoo na makakasuhan po si Marcoleta. Yan po ay hindi po clickbait. Makakasuhan po talaga kasi nagkaso na po, mga kababayan, yung Bantay Daya, grupo ng Bantay Daya at itong sila Attorney De Leon. Senator Ping Lacson, bumalik po mga kapatid, di ba? As Senate Blue Ribbon Chair. Ano pala siya? Sabi niya, it's a not so welcome development. Hindi siya masyadong natutuwa. Sabi ni Senator Amy? Sabi niya, sana daw ay si Senator Ping ay payagan na lang yung investigasyon to run its course, no? Kasi sabi niya, ito, quote ko siya, no? Sabi niya, walang pigil, dapat tuloy-tuloy. You go where the evidence leads you. Tiisan na lang kung sino matumbok. Yun naman lagi sinasabi ni Senator Ping, di ba? Na we will go where the evidence leads us. Kasi ang sabi nga niya, nag-usap sila ni Senate President Tito Soto nung kailan pa, no? Parang last hurrah na nila to sa politics. Kasi isang pa, matanda na daw sila. What's next? So, bigay na daw nila yung lahat nila. Sana nga. Sana. Kaso hiningan din ng reaction si Senator Ping Lacson. Dun sa sinabi ni Senator Amy kanina na magre-recant, babawiin yung mga testimonya ng mga testigo tungkol doon sa flood control project. Text message ng ating Senate reporter na si Mean Los Baños. Sumagot si Senator Ping. Ay, very good. Diba? Ang sabi. Sabi ni Senator Ping, dahil birthday ni Senator Amy today, hindi ko siya papatulan kahit guni-guni ang sinasabi niya. Mga kababayan, dahil birthday ni Senator Amy ngayon, hindi ko siya papatulan kahit guni-guni lang ang kanyang mga sinasabi. Mga kababayan, mga ka-GPnatic. So, ayun na, yung paliwanag ko kanina, yung sinasabi dito na guni-guni ay yung mga pananakot kay Guteza, yung pamimilit dito, mga kababayan, at yung pag-pressure sa kanya para ito ay bumaliktad. Pero naniniwala ako na itong si Guteza, remember mga kababayan, okay? Remember po, merong, 'di ba? Merong tawag dito, merong ano ba tawag doon? Merong kondisyon itong mga senador natin, particular itong yung mga DDS. Lalong-lalo na itong si Alan Peter Cayetano. Remember mga ka-GP, nung sinabi ni Alan Peter Cayetano, if there is a progress or mga mangyayari or additional information, may mga papangalanan o kaya naman ay basta progreso, 'di ba? Ay kailangan dumaan muna sa consensus ng lahat ng mga senador. Kailangan may pagsang-ayon ang mga senador. Now, that itong si Lacson ay bumalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon, mga kababayan. Sinabi niya na kahit anong mangyari, kahit itong si Tito Soto ay mapahamak, matanggal sa pagka-Senate President at magbaliktad, mga kababayan, magkaroon ng bagong Senate President, bahala na daw, nag-usap naman na sila, mga kababayan, mga ka-GPnatics nito. Pero balikan ko yung sinabi ko kanina na sabi ni Alan Peter Cayetano ay magkaroon dapat ng consensus.
Maliwanag doon na kailangan ipaalam sa kanila kung ano yung mga susunod na gagawin ng Blue Ribbon, mga kababayan, para sila ay ready. At ito, yung binabalita ni Amy Marcos, maliwanag na meron siyang idea na itong si Guteza ay talagang magre-recant. Mga kababayan, magre-recant itong si Guteza. Kaya ngayon, maaga pa lang, ginagawa niya na ay nagmamind conditioning na kaya ito magre-recant dahil pressure, dahil tinakot, dahil baka susunod yan, maririnig nyo binayaran. Diba? Ganyan ang maririnig nyo mga kababayan sa susunod ng mga pagkakataon na kapag nangyari na yung kinabukasan, yung hearing sa Blue Ribbon, may magkita-kita tayo. Hindi ako mawawala bukas, huwag kayong mag-alala. Panoorin nyo yung channel ko, ha? Oh. Ay maliwanag na maliwanag po, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Ang pinupunto dito ni Lacson ay nakikita ko yung mga mind conditioning statement ni Amy hinggil po dito kay Guteza. Kasi nakita ko yung nung nakita ko nung nakaraan na sabi niya, may isang malaking testigo na lalabas etong 14. Mga kababayan, sa pagbabalik ng Senate Blue Ribbon hearing. At sigurado, magugulantang ang publiko sa sasabihin ng taong ito. At I believe, mga ka-GPnatics, matagal na yan, nauulinig-ulinigan natin na itong si Guteza ay babaliktad at kakalabanin niya nga itong si Marcoleta, maging itong si Mike Defensor na nagturo sa kanya at nagsulat ng kanyang script. Oh. Di ba, Ma'am Mary Jane? Style nila yan eh. Oh. Pinupukol sa iba. Sabi ni Dukha Ceresa Force. Sabi ni Ma'am Becca, it's almost 12 midnight here in the US of A. Oy, sa mga matutulog na kayo mga kababayan. Okay lang yan, may team replay naman. Sana GP, si Senator Baba dapat na lang susuporta na lang kay Senator Ping Lacson kasi di ba Lacson at Hap Duterte rin siya. Oy, mga loko kayo ha. Sabi ni Labels Blind. Parang wait lang. Anong pangalan ni Labels Blind sa Anong basta? Yun na yun. Ano yun? LOL. Sino ba mahilig manakot, mahilig magtanim ng ebidensya, gumawang kaso, di ba mga Duterte? Ngayon, sasabihin nyo si PBBM ang nananakot, mahiya kayo, booking pa kayo ng sambayan ng Pilipino. Ayun, mga kababayan. Ayun. So, abangan natin bukas ang mangyayari sa Senate Blue Ribbon hearing. At, eto ba, pag-usapan pa natin ito. Pangatlo pa lang pala yun. Oy.